Men, men, so isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Saan man po tayo lugar naroon o ano man po kalagayan natin ngayon ay sama-sama po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po, ako po si Brother Robert ng DFC Marandig sa pangunguna po ng aming pastor na si Pastor Alex Riquentel. Under po kami ng District 2 sa pangunguna po ni Ma'am Baby. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po sa mga bagong open ng ating live. So, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay saglit na manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa inyong kabutihan, O Lord God. Salamat Panginoon sa magandang umaga na binigay niyo po sa amin, O Lord God, na muli kami ay haharap Panginoon sa inyo, Lord God. Salamat Panginoon at samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Kayo lang Panginoon ang mapapurihan at madakila sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang teksto po nating pag-aaralan ay mula po sa Aklat ng Mga Awit. Mula po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 139, verse 13 to 14. Ulitin nga po, kung kayo po ay may mga banal na kasulatan na hawak ngayon, Awit chapter 139, verse 13 to 14. Ang sabi po dito, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. So, dito po, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Amen. So, pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita. Alam ko po na familiar kayo sa word na insecurities. Minsan, pabiro pa po natin itong naririnig sa ating kapwa na insecure ka, no? Insecure. Diba? Karaniwan po, yun po yung naririnig natin na ginojoke pa tayo or minsan totoo. Insecure ka, no? Alam niyo po, insecurities is karaniwang natin nakikita sa mga tao po na walang confident po sa kanilang mga sarili. Kung titingnan po natin sa dictionary kung ano ang meaning ng insecurity, at tatanungin po natin si Tito Google or si Tito Webster, ay ang sabi po dito is lack of confidence. Wala siyang tiwala sa sarili. Sabi pa doon, self-doubt. Ibig sabihin, nagdududa po siya sa kanyang kakayanan. Kung ang tao pala ay nakakaramdam o ng kawalan ng tiwala sa sarili o wala siyang confidence sa sarili, ang tawag doon ay insecure. Kaya mapapansin natin sa mga taong insecure sa kanilang sarili ay hindi po sila masaya. Wala silang kaligayahan. Karaniwan nagkakaroon tayo ng insecurity sa ating sarili is kapag tayo hindi nakukontento po sa kung ano ang meron tayo. At ang kapatid po ng insecurities ay kasama na po yung inggit, selos o nagagalit na rin tayo. So alam niyo po na ang number one source ng insecurities ng tao sa ngayon po ay ang social media, Facebook, TikTok, Reel, Instagram, Twitter, o ano pa man yung ginagamit natin na platform. So dito sa social media po kasi marami po tayong nakikita. Paramihan ng likes or followers, pagandahan pa ng post, paganda ng picture, o mga lugar na kanilang napupuntahan, pasarapan po ng pagkain na kanilang kinakain. Or minsan kapag nakakita tayo ng magandang nangyayari sa iba na nakapost, minsan dito na po pumapasok yung naiinggit tayo. At dyan na po pumapasok yung word na insecurities. Kapag nakikita natin na may bago yung kapwa natin na gamit, ang gusto natin ay magkaroon din po tayo ng ganun. At gusto pa po nating higitan pa. Na hindi naman po natin kaya. Yung iba nababaon po sa utang para ma-inlang dito sa mundong ito. Para makasunod dito sa takbo ng mundong ito. Dahil sa kanilang insecurities. Kaya minsan kapag nakikita natin na nahuhuli na tayo dito sa mundo, parang ang pakiramdam po natin na aawa na tayo sa ating sarili. Feeling natin that we are worthless.
So dumarating po sa point na minsan naiisip natin na kakaawa yung buhay ko. At ang nangyayari is kapag puno na tayo ng insecurity sa buhay natin, hindi na po tayo nagiging masaya. Kaya ang karaniwang nangyayari sa puno ng insecurity sa buhay po nila, hindi po na masaya. Minsan napapatanong tayo sa Lord na, Lord, bakit ganito lang ako? Lord, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang pinagdadaanan ko? Lord, bakit kasi binigyan mo siya ako? Hindi po. So kasama ng insecurities talaga po yung selos. Tayo po na mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, is dapat wala na po sa atin yung insecurities sa buhay po natin. Dapat din na po tayo na insecure. Ngayon na tayo po ay nakakilala at tumanggap sa Panginoon, saan po pa tayo humahanap ng seguridad natin? Tayo ba ay nakabase sa physical na anyo natin? Sa pera, sa katanyagan, sa trabaho, sa ability natin, sa mga talent po ba natin tayo nakadepend? O sa sa tao? Alam niyo po, lahat po tayo ay may insecurities. Nararanasan po natin yun. So, mapakamayaman ka man, may insecurities po. Ang tao po ay hindi naubusan ng insecurities kung ang kanyang seguridad ay nakafocus po sa mundong ito. Kung siya ay aasa sa mundo, hindi po siya kung yung buhay niya ay magbe-base sa takbo ng mundong ito, hindi po mauubos yung insecurities natin. Sabi nga po sa binasa natin in verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Nandaan po natin na ang Diyos ang lumikha po sa atin. At bawat parte po ng ating katawan ay siya ang lumikha. So kung ano man po ang meron tayo, ang Diyos po ang lumikha niyan. Kaya wag tayo magtanong sa Lord, Panginoon, bakit yung ilong ko is maliit, yung kanya po is pointed? Lord, bakit ako maitim, yung kapatid ko is maputi? Wag po tayo ma-insecure sa katawan po natin. Kaya po mamaya after ng devotion natin is tingnan po natin yung sarili natin sa salamin. Tapos sabihin natin, Lord, halimbawa, ilong, Lord, ikaw po ang lumikha nito. Ikaw po ang nagbigay nito dahil may purpose ka, Panginoon. Yes po, may purpose po ang Panginoon. Kaya nasa ganyang sitwasyon tayo ng ngayon ng buhay natin. Kung ano man yung sitwasyon natin, yes, may purpose po ang Panginoon. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, may purpose ang Lord diyan. Kung ikaw ay tinawag diyan sa bundok, may purpose po ang Lord diyan. Hindi naman po pwede lahat ng Kristiyano ay nasa Amerika o nasa magandang katayuan. O ikaw, Brother Robert, ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, pupunta ka sa Amerika. Aalis ka diyan sa lugar nyo. O ikaw, Kristiyano ka na, ilalagay kita sa magandang kumpanya, sa magandang katayuan. Hindi ko naman po sinasabi na hindi yun ibibigay ng Diyos. Pero itong lugar na ito, ang binigay ng Diyos, dapat sumusunod po tayo. Pinupuntahan natin yung sitwasyon na binibigay ng Diyos. Ang gusto ko pong i-point is, hindi po lahat ng Kristiyano is mapupunta sa isang lugar o mapupunta sa isang magandang lugar. Paano naman po yung maiiwan na hindi Kristiyano? Or sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, sino po ang hahayo sa kanila? Malay mo, kaya pala hindi ka pa inaalis ng Lord yan dahil may purpose po ang Lord. Huwag tayong mainggit sa iba or ma-insecure. Sasabihin natin na buti ka pa, andyan, nasa maganda kang kalagayan. Tandaan po natin na kung ano ang kalagayan natin ngayon, kung ano man sitwasyon na meron tayo, may purpose po ang Lord. Sabi nga po sa Kawikaan 16:4, the Lord has made everything for its purpose. Ang Diyos po ang lumikha sa atin. May purpose po ang Lord. Amen? Hanapin natin kung ano yung dinisign sa atin ng Diyos. Kung ano yung will ng Lord sa atin. So, minsan kaya ang dami nating insecurity sa buhay natin dahil minsan siguro gusto nating ma-please ang mundo. Minsan, gusto nating ma-please po ang mundo. Kaya po, minsan nagkakaroon tayo ng insecurities. Hindi natin matatagpuan ang kaligayahan o kakontentuhan po sa mundo. Kahit baliktad rin po ang mundo, ay hindi po natin mahahanap ang security sa mundong ito. Kundi matatagpuan lang po natin ay sa Panginoon lang. Sa Panginoon lang po talaga natin matatagpuan ang tunay na seguridad. Marami naghahanap ng kaligayahan sa mundo na akala nila is
dito na nila matatagpuan o ang mundo na ang kukumpleto sa kanilang buhay. Alam niyo po, sa Diyos lang po natin matatagpuan. So, bakit ba tayo nagkakaroon ng insecurities? Alam niyo po, ang kaaway, si Satanas, yung Diablo, ang unang dumadaya sa atin. Ginugulo niya una yung isip po natin. Kung ano-anong pandaraya ang ipinapakita sa atin. Sinasara niya yung mata natin para hindi makita kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit ibinigay yan ng Diyos. Sabi nga po sa John 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, sumira. Sabi nga po sa ibang version is magwasak. Alam niyo po, ang unang sinisira ng kaaway is yung isip po natin. Sinisira niya yung identity po natin, yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Para kapag masira yung identity natin, yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Yung pagtingin po mismo natin sa ating sarili. So ibubulong ng kaaway na wala, mahina ka. Tapos pagbukas mo ng social media, ang makikita mo is masasayang mga tao. Napakaganda ng mga posts. So talagang lalo kang panghihinain. Darating ka sa point na magkakaroon ka ng insecurity sa iyong sarili. So paano po natin malalaman na tayo ay dinadaya na ng Diablo? Kapag ang pumapasok na sa isip natin ay mga bagay na negative, discouragement, condemnation, fear, judgment, lahat ng yan po ay hindi sa Diyos. Yung mga bagay na hindi po sa Diyos, ibig sabihin, Diyos po ang nagbibigay niyan. Ibig sabihin, pag hindi sa Diyos yung naiisip mo, sa Diablo po yan. So kahit sa loob ng church, may mga insecurities na nararanasan din tayo. Si kapatid, laging ginagamit na worship leader, ako hindi. So baka siguro iniisip natin, baka napapangitan sa boses ko. Or minsan, insecure tayo sa pananamit ng katabi natin sa simbahan. Ganda nang naman ng damit niya. Sa susunod, hindi na ako tatabi sa kanya. Nakakahiya, ang pangit ng suot ko. Or minsan, hihigitan ko pa yung suot niya. So minsan, doon po tayo nagpo-focus, doon sa sasabihin ng minsan ng ibang tao. Minsan, ang ginagamit pa ng Diablo para sirain yung pag-iisip natin is yung mga malalapit po natin sa buhay. Asawa natin, magulang, kapatid, boss natin sa trabaho. Minsan sila pa yung mga nagsasabi sa iyo ng mga negative para bumaba po yung pagtingin mo sa iyong sarili. Lalo na pag ipapaisip sa iyo ng Diablo yung idea na hindi po makadiyos. So, paano po natin ma-overcome itong insecurities na to? Na lagi po nating nararanasan, nararamdaman. Sabi po, ang sabi po sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ulitin ko po, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ang ating pag-iisip yung ma-please po ang mundo. Karaniwan po, yun po yung yun yung karaniwang nais natin, yung ma-please po ang mundo, yung sasabihin po ng tao. Yung matanggap po tayo dito sa sanlibutan ito. Maging in po tayo sa kanila. Kasi yung pananaw natin dati is alam natin parang sa kanila lang natin matatagpuan yung kaligayahan. Kapag okay tayo sa ibang tao, okay tayo sa sanlibutan na to, parang okay ako, in tayo sa mundo. Kaya puno po tayo ng insecurities. Sabi ko nga po kanina, kung nagbe-base po yung pananaw natin sa mundong ito, puno po tayo ng insecurities. Ang insecurities po ay kung pagbibigyan mo ang insecurities ay parang binibigyan mo ng kapangyarihan na kontrolin yung buhay mo. Parang yun na yung nagko-control sa buhay mo, yung insecurities. Kasi nakadepende sa kanila yung buhay mo. Pero kung sa Diyos tayo aasa at hindi po sa sasabihin ng tao o sa pamantayan ng mundong ito, ma-enjoy natin yung mga bagay na inilaan sa atin ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi dito sa Roma chapter 12 verse 2, mag-iba na tayo. Magguhin na natin yung pananaw natin, yung pag-iisip natin, upang makita po natin, upang maunawa natin yung kalooban ng Diyos.
So mag-focus po tayo sa kayang gawin ng Diyos kaysa sa sasabihin ng tao. Mag-focus po tayo sa kayang gawin ng Diyos kaysa sa sasabihin ng tao. Sa halip na mag-isip tayo ng mga negative sa sarili natin, ang isipin natin is, I am blessed. I am lovable. Ako ay pinatawad na sa aking mga kasalanan. Ako ay gagamitin ng Diyos. Amen? So pagbulay-bulayan po natin yung mga promise ng Lord sa atin. Yung kayang gawin ng Diyos. Upang maiwasan pa natin yung insecurities, paano pa na I be thankful. So paano pa natin mapapagtagumpayan itong insecurities, I be thankful. Sabi sa 1 Thessalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa panalangin. Sabi doon, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. So yung mga taong hindi masaya sa kanilang buhay, sila yung mga taong hindi po marunong magpasalamat, lalo na po sa mga binigay ng Diyos. Be thankful. Amen? So kapag puro kareklamo sa Diyos at puro pagku-question sa Lord, Lord, bakit binigay niyo to sa akin? Lord, bakit ito yung katawan na binigay mo sa akin? Bakit ito yung sitwasyon na meron ako? 'Di ba? Lagi tayo nagko-question sa Diyos. Dito na pumapasok si Satanas. Dadayain po tayo ni Satanas. Kaya naisin po natin yung magkaroon tayo ng pusong handang laging magpasalamat sa Diyos. Kasi kung hindi po tayo lagi nagpapasalamat sa Diyos, dito na po pumapasok ang pandaraya ng kaaway. Ito na po yung nagiging starting point. Kaya nga sabi ng Diyos, lagi kayong magpasalamat. I-appreciate nyo yung binibigay ng Diyos para makita nyo yung kabutihan ng Diyos. So, paano pa natin ma-overcome yung insecurities? Huwag natin i-compare po yung sarili natin sa iba. Ano po? Huwag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Ang sabi po sa 2 Corinthians, pangalawang Korinto chapter 10 verse 12. Sabi po, hindi namin ibinibilang o ikinukumpara ang aming sarili sa mga iba na mataas ang tingin sa sarili. Mahangahangal sila dahil sinusukat nila at kinukumpara ang kanilang sarili sa iba. Sabi po, mga hangal sila dahil sinusukat nila at kinukumpara ang kanilang sarili sa iba. So hangal po pala tayo kapag kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. So dapat hindi po tayo kinukompare yung sarili natin sa iba. Iba yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, iba yung pagkakatawag sa kapatid natin. So, ang isa sa mga pinanggagalingan ng securities is pag nagkukumpara na po tayo sa iba. So kapag nag-i-start na tayo na mag-compare, isipin natin, hangal pala yung nagkukumpara. So ngayon, na-open na ang social media, madali na nating nakikita ang buhay po ng iba. Mas madali na nating naikukumpara yung buhay natin sa buhay po ng iba. Alam naman po natin na sa social media, halos lahat po ng pinopost, o kahit tayo po, lahat ng pinopost natin is yung magaganda. Mahanap pa tayo ng magandang anggulo para makita ng ibang tao yung magandang side. Gagamit pa ng filter, di ba? Nakita mo na maputi yung kaibigan mo, na classmate mo dati noon, is na-insecure na agad tayo. Naawa na tayo agad sa sarili natin. Na kahit palipat-lipat na tayo ng brand palipat-lipat na tayo ng brand ng sabon, is hindi pa rin tayo pumuputi. So na-insecure na po tayo. Nahiya pa nga tayo magtanong, anong brand ng sabon mo? Di ba? Minsan, na-insecure na tayo. Hindi naman nila ipopost yung nakikipag-away po sila, di ba? Hindi naman nila ipopost yung mga negative side nila. Kundi ang ipopost nila yung, kunwari, may hawak silang Bible, nagbabasa. Yung magaganda po, yung kanilang pinopost. Tapos tayo naman tayo pa nga mga Kristiyano, is inggit na sabi natin, buti pa sila. O napapa-comment pa tayo ng sana all. Sana all. Di ba? Minsan, sana all talaga. So, minsan, marami ang kasinungalingan din sa social media na ginagamit ng kaaway para mawalan po tayo ng confidence sa ating sarili. So, isa po ginagamit ng kaaway ay ang social media. So, masaya ka naman nung time na yon, nung
Pero nung nakita mo yung kapatid mo, yung kakilala mo doon sa Facebook, is bigla ka na lang nagkaroon ng insecurity sa sarili mo. Nakita mo yung dati mong classmate na may asawa na, merong kinasal na, may boyfriend na, may bagong boyfriend. Tapos ikaw, wala pa. Tapos ipapaisip sa'yo ng Diyos, ilang taong ka na? Tapos sasabi mo, sana all. Diba? Sabi po doon, wag tayong mag-compare ng sarili natin sa iba. So doon na minsan pumapasok po yung pandaraya ng kaaway para kaawaan mo yung sarili mo. So pag naawa ka ng sarili mo, hindi mo na ma-appreciate yung ibinigay sa iyo ng Diyos. So kung ikukumpara mo yung sarili mo sa iba, sa kung ano ang itsura mo, kung ano yung status ng buhay mo, kung ano man yung trabaho na meron ka o ability na meron ka, magkakaroon tayo ng masamang pananaw sa sarili po natin. Makakalimutan na natin that we are the masterpiece ng Lord. Tandaan po natin, we are the masterpiece ng Lord. Nakalimutan natin na perfect po yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Yes, we are God masterpiece, pero nakakalimutan natin iyon dahil mas ini-entertain natin yung inuudyok ng kaaway para bumaba yung pagtingin natin po sa ating mga sarili. Kapag kinukumpara natin yung buhay natin sa iba, mawawalan tayo ng sarili nating buhay. Mawawala yung buhay na inilaan sa atin ng Diyos. Hindi natin makikita yung purpose na inilaan sa atin ng Diyos. Tandaan po natin na ang insecurities ay hindi kayang punuan ng mundong ito. Hindi po kayang ibigay ng Diyos ng mundo ng pera, ng magagandang damit, ng sasakyan, o ng magagandang achievement, kagwapuhan o kagandahan. Hindi po kayang ibigayan ng sanlibutan. Maring ito ay katulad, yung itong mga bagay na to is ito ay pain reliever lang. Panandalian lang po. Maring mahanap mo pero ito ay pain reliever lang po. Panandalian lang. Kung nafe-feel natin na insecure tayo, ang gawin po natin is panghawakan lang natin ang salita ng Diyos, yung mga promise ng Lord sa buhay natin. Tandaan natin yung sinabi ng Diyos sa teksto natin, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Sabi po dito, ganda po to, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Tayo po ay ginawa ng Diyos, kaya kahanga-hanga po. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo po ang kanyang masterpiece. Tandaan po natin yan. So, ang kaligayahan natin ay hindi po nakadepende sa sasabihin ng tao sa mundo, kundi sa sasabihin ng Diyos sa atin. Kundi sa gagawin ng Diyos sa atin. Minsan nagpo-focus tayo sa kahinaan po natin. Sinasabi natin na, paano ako gagamitin ng Diyos? Mahina ako. Oo nga naman, paano naman tayo magkakaroon ng magsasalita kung hindi naman tayo, kulang tayo sa kalam, mahina tayo, hindi marunong magsalita. Ganito lang. So, sabi natin, wala akong kakayanan. Tandaan natin ito, hindi tungkol sa kayang gawin mo. It's not about you, kundi ito ay tungkol sa kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo na kahit mahina tayo. Tandaan natin na ang ating kahinaan ang nagiging kalakasan sa pamamagitan ng pagkapangyarihan ng Diyos. Magkakaroon tayo ng security kapag binigyan natin ng authority ang Diyos na magkontrol po sa buhay natin. Ang lahat ng gagawin natin ay nakabase lang sa kalooban po ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng seguridad dahil tumaas ang ating self-confidence, kundi tumataas ang confidence, nagagawa natin dahil tumataas ang confidence natin sa Panginoon. Tingnan po natin ang buhay ni David. Alam niyo po, hindi niya napatay si Goliath dahil mataas ang tiwala niya sa kanyang sarili, kundi mataas ang tiwala niya sa Diyos. Hindi niya sinabi, David, sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Maano mo yan. Malakas ka, magaling ka. Hindi po yun ang sinabi ng Diyos. Kundi yung faith niya sa Panginoon, yun ang pumatay po kay Goliath. Yung paniniwala niya sa Panginoon, yun po ang pumatay. Hindi yung bato ang pumatay hindi yung bato ang pumatay kay Goliath, kundi yung faith niya, yung paniniwala niya sa Panginoon. Si Moses, nung tinawag ng Diyos para ilabas ang mga Israelita sa Egypt, wala po siyang confidence sa kanyang kakayanan. Kaya nga po, ang sabi niya sa Exodus chapter 3 verse 11. Ito po ang sinabi ni Moses. Sumagot si Moses, sino po
ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto. Sabi niya, sino po ako? Napakababa po ng tingin niya sa kanyang sarili. Alam din natin na si Moses ay may problema po sa pagsasalita. Marahil, nasabi din natin sa sarili natin na, Lord, sino po ako? Sino po ako para gamitin nyo? Nung una nga po na na-assign ako sa mag-share ng morning devotion o sa iba pang devotion, sabi ko sa sarili, Lord, sino po ako? Sabi ko, wala po akong kakayanan. Ako po ay kulang sa kaalaman. Pero ito ang sagot ng Panginoon na napakaganda ng sinabi niya kay Moses. At sinasabi rin po sa bawat isa. Kung tayo po ay nakakaranas na katulad ni Moses na nagtatanong, sino po ako? Napakaganda po ng sagot ng Panginoon in Exodus chapter 3 verse 12. Sasamahan kita. Sabi pa doon sa ibang salin, hindi kita pababayaan. Diba? Napakaganda po ng sagot ng Panginoon. Kapag dumaranas tayo na tayo ay down o parang hindi natin kaya, ang sagot ng Panginoon is sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Kaya kung may pinapagawa ang Diyos sa atin is na hindi natin magawa dahil sa insecurities na meron tayo, panghawakan natin yung sinabi ng Diyos na sasamahan kita. Yun pa lang po sapat na para magkaroon tayo ng confident sa ating sarili, yung kasama natin ng Panginoon. Kaya kung nakakaranas tayong insecurities, yung feeling na we are worthless, mahina, walang kakayanan, sasamahan po kita ng Diyos. Amen? Tayo ay binigyan ng karapatan. Sabi nga po in John chapter 1 verse 12, kaya bakit pa tayo magkaroon ng confidence sa sarili natin? John chapter 1 verse 12. Tayo ay binigyan na po ng karapatang maging anak ng Diyos. Wala na tayong dahilan para ma-insecure pa. Kung sabihin natin, anak ako ng Diyos, tagalangit ako. Tapos sabihin pa, God is with us. Kasama ko ang Diyos. So dapat meron po tayong confident talaga sa sarili natin dahil kasama po natin ng Diyos at anak pa po tayo ng Diyos. So wag po nating hanapin ang seguridad. Sa pagkatapos po ay wag po nating hanapin sa material things, sa pera, sa achievements natin, sa trabaho natin. Sa mundong ito, tandaan po natin yung mga bagay dito sa mundo na inaatin pong hinahangad o akala natin ay makakapag-satisfied sa kagustuhan natin, ito po ay maglalaho at lilipas. Hanapin natin ang seguridad natin ay sa Diyos. Amen? Sa Diyos lang po natin tunay na matatagpuan ang tunay na seguridad natin. Hindi po dito sa mundong ito. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, dapat hindi na po tayo na-insecure sa iba. At wag po natin i-compare lalo yung sarili natin dahil higit tayo sa kanila. Amen? So, salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami, Panginoon, ay muli nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Tunay na kayo dakila, Panginoon, at perfect, Lord, yung pagkakalikha nyo sa amin, Panginoon Diyos. Lord, tulungan nyo po kami na mahanap, Lord, yung purpose namin sa buhay namin, kung bakit nyo kami nilikha, Panginoon. Tulungan nyo po kami kung bakit nasa ganito kaming sitwasyon, O Lord God. Kung bakit ito yung katayuan namin ngayon dito sa mundong ito. Lord, tulungan nyo po kami, Panginoon Diyos. Lord, sa inyo lang po namin inaasa ang lahat, Panginoon. Sa inyo lang kami umaasa, Panginoon Diyos. Na kayo yung sabi niyo sa Panginoon sa inyong mga salita na kasama ka namin, O Lord. Nasasamahan niyo po kami, Panginoon. Salamat, O Lord God, Panginoon Diyos, sa lahat at sa patuloy niyo po kaming samahan sa buong araw po, Panginoon, na amin pong pakikisalamuha sa mundong ito. Na maging example kami, Panginoon, maging ilaw kami sa kanila. Salamat, O Lord God. Ito po aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, isang magandang umaga po o baka tanghali na sa ibang bansa. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.